na mataang mga bagong istruktura sa Baho de Masinloc. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Ay, magandang tanghali sa ating lahat at sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong hapon at tanghali. Yusek, una po sa lahat, ano po ang masasabi ng NMC hinggil sa iniulat na bagong istruktura sa Baho de Masinloc? Ano po ang update dito at ano na po ang resulta ng verification na isinagawa ng pamahalaan? Okay, bago ko sagutin yung katanungan mo, no, lagyan natin lang konteksto para mas madaling maintindihan at maunawaan ng ating nanonood at nakikinig ang significance ng Baho de Masinloc. Unang-una, ang Baho de Masinloc ay it's about 100 nautical miles from the nearest province of Zambales, as against yung location niya sa China, which is more than 500 nautical miles ang layo. Ang sabi doon sa international law, particularly doon sa UNCLOS, ang coastal state lang ang pwedeng magmay-ari to exercise rights, sovereignty, and jurisdiction sa napapaloob ng 200 nautical miles. Kaya nga ang tawag nila dito, 200 nautical miles exclusive economic zone. So, babalik tayo doon na ang Baho de Masinloc ay nasa loob ng 200 nautical miles. Aside from that, ito ay teritoryo ng Pilipinas, no? Because of the Treaty of Paris and the Treaty of Washington. So, ito ay teritoryo. At the same time, yung mga karagatan o mga katubigan na nakapalibot dito sa sa Scarborough Shoal o BDM ay within the exclusion zone ng Pilipinas. So, yung nangyari doon sa na discover na floating platform doon sa Baho de Masinloc, ito ay unauthorized at illegal, no? So sa ating maritime domain awareness flights o surveillance flights na kinoconduct ng Philippine Coast Guard and ating Armed Forces of the Philippines, nakita natin na meron ngang floating platform na nailagay doon sa bunganga ng o entrance ng Baho de Masinloc. Yusek, ano po ang posibleng implikasyon nito sa ating sovereign rights at maritime jurisdiction ng Pilipinas sa bagong istrukturang itinayo sa loob ng ating maritime zones? Basically, itong movable platform na to, no, nakita natin, na-monitor natin ito as early as 20 May o 21 May at na-observa natin kung ginagawa nito, no, at nailipat sa different lugar. Nakita natin, based of our assessment, ito ay data gathering platform ng Republic of China for maritime research, basically. So ang implikasyon na to, ang sabi nga sa UNCLOS, lahat ng economic activities dito, whatever, even maritime surveys or research activities, ay bawal unless merong authority o pahintulot ng coastal state. And in this regard, dapat meron silang pahintulot sa Philippine government. So ang ginagawa nila ay kumukuha sila ng data, informasyon, at practically ninanakaw nila yung data sa atin, and for whatever purposes they want to have doon sa area. So ito yung implikasyon na to, no? So ang pinagbabawal ito based on international law. Okay. Yusek, follow up po dyan, from NMC's perspective, ano po ang mga diplomatiko at legal at operational na hakbang na maaaring gawin ng Pilipinas bilang tugon? Actually, ang ating Department of Foreign Affairs ay nakapag-file na ng appropriate diplomatic action, like naggan silang diplomatic protest o demarche para tanggalin ng China itong movable platform na ito. At ito ay naiulat natin, especially during the press conference na ginawa natin kahapon. So meron na tayong ginawa sa Department of Foreign Affairs
On the part naman ng National Task Force of the West Philippine Sea, ay tuloy-tuloy naman ang ating pagpapadala ng maritime domain awareness patrols both sa himpapawid at sa karagatan. Ginagamit din natin ang mga assets ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Coast Guard, at ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, and even yung aeroplano ng Philippine Air Force. Maliban po sa mga nabanggit niyo pong hakbang, Yusek, may plano na po ba ang pamahalaan na humingi ng assistance sa mga kaalyadong bansa nito regarding po sa nakitang itong movable floating platform? Dahil ayon po kay AFP Chief Browner, may mga bansa nagpahayag ng kanilang concerns sa development na ito sa Scarborough Shoal. Well, unang-una, nagpapasalamat tayo dun sa ating mga kaalyadong bansa, no? Pero ang focus ng ating activities ngayon dun sa Baho de Masinloc ay more on monitoring and assessing the developments of the behavior of the People's Republic of China. Kaya ang position natin dito ay it is still internal, no? Tayo muna ang mga kung i-involve natin yung mga ating kaalyadong bansa ay we deem it premature. So at this stage, internal pa na sa atin ito, so hindi natin muna kailangan. Yusek, meron po bang nakikitang pagbabago sa aktibidad ng Chinese Coast Guard vessels sa paligid po ng Baho de Masinloc kasabay ng mga ulat na ito? Well, even before yung nakita natin itong platform na to, nandun naman actually nakapaligid yung mga ibang units ng China Coast Guard, pati na rin yung kanilang maritime militia vessels. Itong maritime militia vessels, na kunyari ito ay mangingisda, pero actually these are assets ng People's Republic of China para hindi makapasok o makapangisda ang mga ibang dayuhan dito sa Scarborough Shoal. Let us be reminded that yung arbitral ruling, dineclare ng ruling na ito, na yung Baho de Masinloc ay isang traditional fishing ground, hindi lang para sa Pilipinas, pero kundi rin sa mga mangingisda ng Vietnam at ng China din. Pero ang nangyayari ay China lang ang Okay. Well, Yusek, paano naman po makakaapekto sa kasalukuyan diplomatic engagements ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea ang aktibidad na ito ng China sa ating EEZ? Well, ang Department of Foreign Affairs naman ay tuloy-tuloy yung kanilang pakikipag-usap sa gobyerno ng China. And in fact nga, nag-file nga sila ng diplomatic protest and telling the government of China na tanggalin itong mobile platform na to dahil alam naman natin lahat, pati ng ating mga international partners, na ito ay pinagbabawal base sa international law, in particular sa United Nations Convention of the Law of the Sea, na sinasabing any activities within the 200 nautical mile exclusive economic zone are all should be exercised by the coastal state. Yung pangingisda, even yung mga resources therein, may isda, mga mineral resources like oil and gas, and even pati yung mga minerals sa mga subseabed, yung ang coastal state lang pwede makinabang. Yusek, base po sa naiulat na aktibidad ng China, meron po bang update sa mga hakbang nito sa ating mga mangingisda? At paano naman po nakakaapekto ang mga ganitong ulat sa seguridad ng ating mga mangingisda at sa kanilang access para makapangisda sa Baho de Masinloc? Tungkol naman sa ating mga mangingisda, tuloy-tuloy naman po ang pangingisda natin, yung mga Pilipino mangingisda, at tuloy-tuloy din ang suporta ng ating gobyerno through dun sa tinatawag na kadiwa para sa bagong bayani ng bansa, na ito yung ating mangingisda. In fact, we are even encouraging Filipino fishermen to venture in the area, example in Baho de Masinloc. And nandun naman yung suporta, katulad natin, binibigay natin dadala tayo ng mga krudo, petrolyo, pagkain, tubig, at pati even mga medisina para tumagal yung kanilang pangingisda doon at least makarami sila ng pangingisda. And another way is actually nagpapadala tayo ng barko doon, parang carrier na doon pa lang
binibili na natin, kinukuha na natin yung kanilang mga nahuhuli para hindi na sila babalik sa Pangpang at again, babalik ulit sa Baho de Masinloc para mabawasan yung kanilang gastos sa petrolyo. Okay. Yusek, follow-up lang po, no, doon sa moving platform or floating platform rather. Sa inyo pong assessment, wala po ba itong masamang epekto sa marine ecosystem kapag ito po yung sinasagawa? Well, actually, pag in the conduct or the manner of conducting this maritime research activities, no, siyempre, it's either magbubuta sila. Basically, nagagalaw yung seabed, yung corals, everything. That's why sinasabi natin, lahat ng ginagawa nila doon ay unauthorized at illegal. Kaya nga meron tayong doon sa Department of Foreign Affairs request for them or telling them to pull out and remove this floating platform. Dahil again, unang-una, tayo lang dapat ang gumagawa ng marine scientific research dito dahil territory natin ito, aside from it being within the exclusive economic zone ng Pilipinas. Again, territory natin ito, no? Based on the treaties of Treaty of Paris and Treaty of Washington. At yung territory natin ito, no? Okay. Yusek, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan tungkol sa patuloy na pagtatanggol ng bansa sa ating mga karapatan at interes sa West Philippine Sea. Sa ating mga kababayan, siguro meron tayong agam-agam dahil sa na-discover natin platform na ito. Baka sinasabi natin na prelude ito sa ibang intention ng China. Pero gusto ko lang sanang ipamahagi ang position ng ating government at ito ay idiniin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinabi niya during one of the SONA sessions na not even a square inch of our territory o isang pulgada kwadrado na hindi natin ipamimigay sa anumang bansa kahit ito ay malakas, no? At makapangyarihan. At ang gagawin natin ito ay ipaglalabanan natin ito sa pamamaraan na mapayapa, legal, at ito ay consistent doon sa kaakibat ng mga international law, in particular ang UNCLOS, at ito ay magiging consistent sa ating national interest. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.